Hi guys! So, kumusta po kayong lahat? So, ayan, medyo malat pa rin ako guys. By the way, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa atin pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Then guys, sa mga interested pala sa ating private reading, nasa description box below yung link ng aking Facebook. Message nyo lang ako. So, ayan, open ulit ako sa private reading. Kasi, hindi ako tumanggap nitong mga 2 days, no? Hindi ako tumanggap ng private reading kasi wala talaga akong boses, guys. As in, kahit sumigaw ako, hangin. Pati nga ngayon, meron eh. So, ayan, book lang kayo guys sa mga interested po, no? So, tingnan natin kanino bang love reading itong masasagap natin ngayon. Okay. Oh. Meron tayong 5 of Pentacles, loss, hard times, concern, desperation, and poverty. Okay. So, ayan guys, malakas ang earth sign, Capricorn, Taurus, and Virgo. So, guys, ang sinasabi lang dito is masyado kang nagpo-focus sa mga negative. Itong mga nakaraang araw or kahit ngayon, parang lumalala yung pag-overthink mo, sumusobra yung pag-iisip mo sa mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo, even your past. Parang may mga situation pa rin na hindi mo pa rin kayang magpatawad sa mga taong nakasakit sa inyo sa past. Pero sabihin ko sa inyo guys, hindi siya nakakabuti, no? Bakit hindi mo itry? Okay, bakit hindi mo itry na mag-focus naman kahit papano sa mga positive, no? Para maka-attract ka naman ng mga positive sa buhay mo, okay? And siguro bigyan mo ng time yung sarili mo na mag-me time or yung mga taong nakasakit sa'yo. Kasi may mga bagay dito na hirap ka pa rin magpatawad. Lalo na sa mga taong nakasakit nga sa'yo sa past. Kahit yung person mo, konektado to guys sa past person. So, hirap ka pa rin magpatawad sa past person. So, isa pa rin to guys sa mga negative. Siguro, eto na yung time na kailangan mo nang patawarin sila kahit hindi sila humihingi ng tawad. Hindi naman ibig sabihin na magpatawad kasi isang tao is kailangan may interaction pa. So, eto guys is pagpapatawad hindi para makakabuti para sa kanila. Pagpapatawad kundi para makabuti para sa'yo. Okay? So, ayan. Okay? Ang bigat-bigat ng energy na nasagap ko dito guys. So, parang nire-remind ka lang din ng energy mo dito sa card natin na parang ito na yung time na kahit papano is humingi ng tulong kung kinakailangan. And huwag ka masyado mag-focus sa mga material things, no? Ayan. Baka ito na yung time na kahit papano is isipin mo naman kung ano lang yung kaya mong gawin. Kasi medyo nakaka-pressure yung energy mo, guys, no? Kung bakit nakaka-pressure? Kasi iniisip mo yung mga bagay na wala ka. Especially nakita mo yung friends mo or ibang tao na ba't sila may cellphone, may bagong phone, sila may love life. Pwedeng ganun eh. Pwedeng sa grupo nyo, ikaw yung walang love life, no? Single, no? Malakas yung energy ng mga single dito and nagkakaroon ka ng mga negative na pag-iisip sa sarili mo or kawawa yung tingin mo sa sarili mo nang wala kang love life. Hindi guys natin makakonsider din yung sarili natin na kawawa tayo pag walang love life. So, kailangan maging masaya ka pa rin kahit solo ka lang na lumilipad ngayon. So, ayun nga, masyado kang nakapokus sa mga bagay na wala ka ngayon, but hindi mo try i-appreciate yung mga bagay na meron ka ngayon. Okay? Baka ginagawa ni universe na ibigay sa yung mga bagay na hindi mo kailangan para ma-appreciate mo. Mas na-appreciate mo kasi mga bagay na wala ka eh. So, titingnan natin ano pa yung next. So, yan, nakapokus ka sa mga negative. I think mabigat yung ginawa sa inyo ng person mo kung bakit humantong ka sa ganito. Okay? Tingnan pa natin, meron tayong the Sun, happiness, success, reward, prosperity, victory. So guys, napakaganda nitong the Sun. Isa to sa mga happiest card in the tarot deck. Napakaganda niyan. So I think you need to focus na talaga sa positive and count your blessing and success. Celebrate, nurture your inner child, and share your gifts. Okay? Share your gifts to others. Kung, for example, kung ikaw yung tipo ng tao na magaling ka naman talaga mag-advise. So, I think ito na yung time na parang kailangan mo i-encourage yung ibang tao. Hindi lang based dahil sa naranasan mo. So, kailangan mong i-heal yung inner child mo, okay? Kagaya nga ng sabi ko kanina, guys, you need to focus on the positive.
now. Hindi bukas, hindi sa mga susunod na mga araw or bakit. Hindi madaling mag-heal. Pero guys, acceptance is the best way to move on. So, kung tatanggapin mo na nangyari na yon, let go, mas madali kang makaka-recover. So, I think nandun ka sa recovery ngayon, mabigat yung mga nangyari sa inyo, sa hiwalayan nangyari sa inyo ng person mo, or nagkakaroon ka ng mabigat na struggle ngayon, hindi lang to sa love life, kundi sa career mo ngayon, okay? So, yan. Kung ano ba yung gift na pwede mong i-share sa ibang tao, ano ba yung mga passion mo, ayan. Baka ito na yung time para i-encourage mo na sila. Ikaw yung magiging daan para maging masaya na ulit, no? Ang lahat, hindi lang ikaw, kundi may ibang tao kang may encourage, okay? So, tingnan natin, guys. Meron tayong 3 of Cups, so celebration, friendship, support, fun, and achievements. So, ito kasi, guys, sabi ko nga, guys, this is the happiest card in deck. Okay, and 3 of Cups is celebration. So, napakaganda nito, guys, after na nangyari sa inyong mga pasakit, no? Nakikita ko, guys, na parang, sabi nga, there's a rainbow after the rain. So, parang ganun yung scenario mo ngayon, na nandun ka sa pinaka-downside ng buhay mo. Nagkakaroon kasi ng ups and down, pero nandun ka sa pinaka-mababa and medyo mahirap sa inyo. Sobra ka nag-overthink at nasa healing process ka pa rin. Anday mo kino-consider. So, sinasabi lang dito, guys, na may celebration na paparating sa inyo. May good news na possible na ma-overcome mo lahat ng mga na-experience mo ngayon. So, kung meron kang mabigat na pinagdadaanan ngayon, lalo na kung mabigat para sa inyo yung separation na nangyari sa inyo ng person mo and nasa healing process ka. So, ito, guys, 3 of Cups is celebration. So, I think you need to have fun and engage in activities that bring you joy. If you have a problem, call on support of people you trust. No? Even your friends. Pwede rin naman, guys, no? Okay? Pwede rin naman mga friends or family, basta mga taong nakasupport sa inyo. So, bigyan mo ng chance yung sarili mo or bigyan mo ng chance sa ibang taong nagmamahal sa inyo. Okay? So, mabigat kasi yung nakikita kong energy, lalo na sa mga bagong hiwalay dito. O iba sa inyo, guys, may pinagdadaanan. Kung nagsasama pa kayo, medyo mabigat, nahirapan kang i-let go. Siguro, hindi lang siya yung taong pwede magmahal sa inyo. Hindi mo kailangan i-please yung taong yan para mahalin ka. So, try mo pa rin, guys, na tingnan yung mga tao sa paligid mo na nagmamahal pa sa inyo. I think hindi mo sila gano'n na-appreciate kasi gusto mo lang is yung person mo sa ngayon. Okay, I think hindi siya magiging madali para sa'yo pero ma-overcome mo rin to, okay? Tingnan natin, kanina tong love reading. Meron tayong, oppression, burden, hard work, responsibilities, duty. So, 10 of Wands. Okay. So, medyo pabigat ng pabigat. Kagaya nga na sabi ko, guys, is nagkakaroon ng ups and down sa buhay mo ngayon. Ayan. So, alam nyo, guys, medyo, talaga, huwag masyadong pahirapan yung sarili mo ngayon. Huwag mo masyadong pilitin kung hindi mo pa talaga kaya. Pero at least, guys, nakikita ko makaka-move on ka rin. Siguro, little by little, makakaalis ka rin dito, okay? So, medyo mabigat talaga yung nakikita kong energy mo dito. Siguro, try mo rin talaga na magkaroon ng mga activity. 10 of Wands, eh. Para kasing ganito yung nangyayari sa inyo. Minsan, pinapasok mo rin yung problema ng ibang tao. Ba't hindi mo i-try na buuin mo na yung sarili mo or mawalan ka muna ng pakialam sa kahit na kanino. Mag-focus ka naman lang muna sa sarili mo kasi isipin mo, ha, ikaw walang problema. Tapos yung problema mo is nagkakos dito is yung ibang tao, no? So, yeah. Medyo mabigat para sa'yo to. Siguro affected ka pa rin sa family problem ng person mo or sa pamilya mo. Halo-halong problema yung nakikita ko sa inyo, guys. And parang napagpapatong-patong mo siya na parang ganito. Nagiging reason mo siya na parang baka ito yung dahilan kung bakit nangyayari sa akin to, baka minamalas ba ako, ganyan. So, ang dami nyo, guys, haka-haka na nabubuo sa isip mo. Okay? I think hindi talaga siya nakakabuti para sa inyo. Meron tayong
King of Cups, love, compassion, generosity, creativity, paternal. So, King of Cups is someone na mahal ka. Actually, mahal ka ng person mo eh. Willing siyang i-workout to. Eight of Pentacles, apprentice, skill, hard work, productive, workaholic. Willing siyang i-workout yung relationship niya. Ang problema lang guys, since King of Cups siya dito, medyo sensitive talaga yung energy niya. I think marami rin siyang iniisip na burden. So, ikaw parang marami rin burden sa inyo. So, itong person na to guys, is new person, no? Kung na-involve ka sa past, siya yung nagiging reason kung bakit na-hate mo yung mga bagay-bagay sa paligid mo or kung bakit may anger issue ka, no? Pero ito, meron ditong someone new. Itong person na to guys, bagal siya. Pero, nakikita ko sa kanya na nakasupport lang siya. So, I think merong someone na nagmamahal sa inyo na malapit lang sa inyo. I think friends, nakikita kanya na susubaybayan kanya, nakikita niya yung struggle mo. Ayan. Pero mahal ka na tong taong to. Siguro, bigyan mo rin ng chance yung sarili mo na magmahal. I-open mo yung puso mo sa ibang tao. Kasi grabe yung impact na ginawa sa inyo ng person mo, no? Ng past person mo. To the point na naisip mo na negative lahat ng mga bagay na meron ka. Okay? Tignan pa natin. Okay. Ito pala muna to. Ito muna. Ganitong love reading. Oops. Two of Pentacles. Nasa timbangan ka. Yan ang nakikita ko ngayon. Meron tayong Queen of Cups. Oh. Bumuo na kayo ng pamilya kasi na itong taong to. Or may marami na kayong pangarap together. Tapos parang nangyayari guys, hindi talaga siya nangyari. Okay? Na-stuck ka ng matagal doon sa sitwasyon kasi pinangahawakan mo yung mga pinangako niya sa inyo. Ikaw yung tipo ng tao na masyado kang responsible sa lahat ng bagay. Kahit sa mga friends mo, parang ikaw yung lagi nandiyan para sa kanila. Pero hindi mo kayang lumapit sa kanila, no? So, kahit mabigat yung problema mo, hindi ka lumalapit sa mga, kahit na sino, kahit sa person mo. Kasi mas willing kang tumulong sa iba, no? And siguro medyo nahihiya ka na ikaw na yung tutulungan. Two Pentacles. Someone na responsible sa lahat ng bagay. And Queen of Cups, napaka-approachable mo. Yan yung pinapakita sa akin dito. Napaka-friendly, lahat ng kaibigan mo. Kaya nga maraming tao ang nahuhulog sa'yo, pero sa maling tao ka nahuhulog, no? Ibig sabihin, maraming nagkakagusto sa inyo. Kahit kaibigan mo, nahuhulog sila, pero nga, nahuhulog ka sa maling tao. Tingnan mo, naka-reverse to. Siguro may mga frustration ka about your family. Masyado siyang sagrado para sa inyo. Parang gusto mo na magkaroon ng ganito or masyado mong iningatan yung sarili mo para magkaroon lang ng magandang pamilya pero hindi ito yung ibinigay sa inyo. Okay? Nag-feel ka dito sa bagay na to. Ang daming negative na nangyari. Parang ito na lang din yung parang kahit pa paano pangarap mo para sa sarili mo pero hindi pa nangyayari. Okay, tingnan natin. Meron tayong the world. Oh. May nakikita akong nag-aantay sa inyo. Nasa malayo tong taon to. Travel. No? Gusto niya mag-travel. Or gusto kanyang makita. So, itong taong to ay nasa malayo lang. No? Maybe abroad. Okay. So, tignan natin. Meron tayong Ace of Cups. Oh. Magkakaroon ka ng new person. Someone na mahal ka. So, yung past person kasi guys, hindi mo siya kayang patawarin kasi ang bigat ng ginawa niya sa inyo.
tignan mo yung nangyari sa inyo, lahat ng bagay rito is affected ka. Pero, may nakikita ko makikilala ka sa pag-travel mo or abroad. I think kung nagtatrabaho ka abroad, merong someone na mahuhulog sa inyo, Ace of Cups. Okay? So, nawawala na sa eksena yung past person, guys. Nawawala na siya sa kwento kasi yung person ay nakikita kong papasok dito na energy. Okay? Siguro kailangan mo nang i-let go yung past person na yan. Pero nakikita ko mukhang naka-move on ka naman dun sa kanya. Okay. Isip ko lang to, guys. Mukhang naka-move on ka naman na, pero grabe kasi yung impact na ginawa sa inyo. Kung bakit nandun ka sa point na nag-iisip ka pa rin. Okay, nag-iisip ka pa rin ng mga bagay na negative kasi ganun katindi yung ginawa niya sa inyo. Meron tayong Knight of Wands. Oh, marami nagkakagusto sa inyo, guys. Maraming darating sa buhay mo. Malalaking tao, may profession. Okay, Knight of Wands. Meron dito someone na amin sa inyo. Pwede nga umamin na sa inyo. Pero I think hindi ka nagiging open pa. Kasi pwedeng friends lang yung tingin mo sa taong to. Hindi ka pa ready na mag-commit sa taong yan. Kumbaga, mas gusto mo nang buuin yung sarili mo. Sa tama yun, guys, no? Yung inner child, mabuuin mo muna siya. Tignan natin. Meron tayong King of Swords. Okay. King of Swords. So, pinapakita sa akin, guys, ang dami magkakagusto sa inyo, guys. Travel talaga nakita ko. So, once na makapag-travel ka, or kung nasa abroad ka, or yung iba sa inyo, guys, pwedeng may makikilala ka. Someone, yan, ayusin nga natin, dikita to. Someone na hindi dyan sa lugar mo, pwedeng kung nasa probinsya ka, pwedeng nasa Maynila, or nasa ibang lugar lang yan, guys, no? Dahil magkakagusto sa inyo, or pwede naman kay social media, kung saan mo ito makikilala, as in, ang dami ko nakakitang magkakagusto talaga sa inyo. So, siguro, ito na yung time na mag-focus ka muna sa sarili mo. Magpaganda ka, magpagwapo ka, magpamahasal ka. So, baka nakakalimutan mo na kasi ito para sa sarili mo. Okay, so tingnan natin. Okay. Kaya itong love reading. So, guys, malakas ang earth sign dito. Capricorn, Taurus, and Virgo. Aries, Leo, Sagittarius. Cancer, Pisces, Scorpio. Additional message. Meron tayong let's rewrite our love story together. Oh. Pwede itong person na papasok sa buhay mo. Hindi to ex eh. Pwedeng puppy love or someone na nang ghost sa'yo. Or kung ex mo man yan, guys, kasi meron dito, let's rewrite our love story together. Or pwede naman, guys, kung new person to is, I think, gusto niyang burahin lahat ng mga negative na nangyari sa inyo sa past. Oo, yun yung pinapakita sa akin dyan. Wait nga, guys. Ang daming ano dito. Na parang gusto yung gumawa ng bagong memories ng kasama ka. Ayan. Tignan natin, meron tayong your love rings warm. I never knew I needed. Nakabanding mo na to. Nakabanding na, ganon. Na-meet mo na tong taong to. And parang babalik na naman sa buhay mo to. I think, feeling niya kasi meron siyang unfinished business. Okay, so, nalaglag tong card. Ayan. Your soul shine brighter than the star. Oh. Soulmate mo to, guys. Okay. Love takes effort from both of us. So, yan. Tignan natin, guys, yung energy. So, may mga energy rin, guys, ng LGBTQ. Any gender to, guys, na natin pinipili dito as long as nakaka-resonate ka. The reading is yours. Okay? Okay.
Tignan natin. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon? I think gamitin natin itong isa. Ito na lang. Ulit. Nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon. Meron tayong The Chariot. Triumph, willpower, control, movement, progress, travel. O, diba? Pwede sa travel mo ito makilala. Alam nyo guys, itong person mo, masyado siyang distracted ngayon. Ang dami niyang pinagdadaan ng problema. And hindi talaga siya makapag-focus kasi parang piling niya ang bilis ng mga nangyayari ngayon sa paligid niya. Hindi siya makagalaw, hindi mo kagaya na meron kang kayang gawin para gumalaw, no? Ito kasi yung pinapakita sa akin dito. May mga bagay na medyo conflict para sa kanya and medyo nagiging distraction ka rin para sa kanya ngayon. Nakikita kong iniisip-isip ka niya. Itong person na nasa isip mo ngayon, iniisip-isip ka rin ito. Madalas ka tumatakbo sa isip niya. Pero dahil nga hindi niya kontrolado yung mga bagay, medyo impulsive, may mga decision siya na parang pili niya, hindi niya pinag-isipan. So, yes, mahal ka ba nitong taong to? Wala lang siyang control ngayon sa sitwasyon. Hindi niya alam kung paano kanya i-approach. Okay? So, or pwede naman guys na masinuuna niya muna yung mga responsibility sa family niya. Okay. So, tingnan natin. Ano yung tingin niya sa'yo ngayon? Paano ka tignan ng person mo ngayon? Oh, 8 of Swords. Restriction, limitation, stuck, bound, isolation. Okay. Actually, itong person mo, aware siya. Na sobra kanya nasaktan, nilagay kanya sa ganitong sitwasyon na na-stuck ka, na hindi ka makaalis, no? Aware siya. And ngayon, iniisip niya, no? Kung stuck ka pa rin ba? Isip niya kung may galit ka bang nararamdaman, kung ready ka na bang i-let go siya. Kasi may time na sobrang pinipigilan niya yung sarili niya. And parang hindi din kayo nag-work. So, I think yung tinatanong mo sa reading natin ngayon is past person. Ito yung nasa isip mo ngayon is someone from the past. And kung tatanungin mo kung ano yung tingin niya sa inyo, nararamdaman niyang baka galit ka pa rin sa kanya. Kasi may mga restriction na nangyayari. Okay? Mahal ka niya pero kailangan ka daw niyang i-let go. Kasi meron siyang ibang taong tinignan. Meron siya ibang taong nakita na parang hindi naman dahil mahal. Siguro naging practical yung person mo kung bakit pinili ka niyang i-let go. Okay? So, tingnan natin ano yung plano ng person mo. Meron tayong three of Wands, success, support, expansion, opportunity, coming, travel. So, yan. Parang ikaw talaga yung inaantay niya na inaantay or minamanifest ka na itong taong to. So, may travel kasi, no, napaparating sa'yo and yung person, guys, nag-aantay lang siya. Okay? Aware siya na magta-travel ka malapit sa kanya. So, yung plano niya rito, guys, siguro, huwag ka maniwala sa taong yan. Sinungaling yung nakakita kong energy niya. Medyo magiging impulsive talaga siya. I think pipilitin ka na naman niya na i-work out yung relationship nyo. Past person to nakikita ko. And humihingi na siya ng tulong sa iba na para i-work out to. And ito guys, the Chariot, sabi ko nga is impulsive. Makitake advantage ka niya. Okay? So, tingnan natin yung outcome. Outcome. Three of Pentacles, collaboration, teamwork, skill, creating, building plans. Okay, so I think award mo tong taong to. Or, parang basta nagkaroon kayo guys ng interaction na para magkasama. Before, nakasama mo siya, nagkaroon kayo ng bonding, and matagal-tagal din yung bonding na yun. So, since Three of Pentacles to,
yung outcome sa kanya, guys, is gusto kanyang ipaglaban. Paglalaban ka niya, oh. Kahit na i-judge pa siya ng mga tao, hindi niya naiisipin yung pride niya. Nakain niya yung pride niya, eh. Parang ganon. So, tignan natin yung zodiac sign sa side mo. Sa side pala ni person, sorry. Okay, meron tayong Cancer, Gemini, Aquarius. Cancer, Gemini, Aries, Taurus. Virgo, Cancer, Aries, Gemini, and Leo. Last one. Aries, Virgo, Cancer, and Scorpio. Virgo, ayan. Sa side mo, ano nararamdaman mo sa person mo? Pentacles, actually, matagal mo siyang sinolder, no? Parang naging, baklang-bakla ka sa pagmamahal mo sa taong to. Parang binigay mo sa kanya, binuhos mo talaga sa kanya. Ganon ka magmahal, and hindi ka nang hinayang kasi gusto mo talaga siyang mabuo. Dahil mahal mo siya. Ayan. Tingnan natin ano naman yung tingin. Okay, tingin mo sa person mo. Okay, dalawa to. Meron tayong the Hierophant, Tradition, Structure, Advice, Teacher, Counselor, Rules. Okay. Actually, nararamdaman mo na kumokonek pa rin sa'yo itong person na to. May mga stalker ka na pwedeng sila yung nag-share ng balita sa person mo. Okay, pwede nag-view sa my day mo, hindi man siya, pero may ibang tao kumukonek, pwede may mga circle of friends kayo na ino-open nila sa taong yon. Ganon. So, pwede nararamdaman mo yan. Ano yung magiging plano mo dito sa connection na to? Meron tayong the Chariot talaga. Actually, hindi mo pipigilan yung emosyon mo. Kung sakali na magkaroon ulit ng interaction sa inyong dalawa or i-approach ka niya, bubuhos ka eh. Nakikita ko na ilalabas mo sa kanya lahat ng sama ng loob mo, kung paano, ano yung pinagdaanan mo nung panahong iniwan ka niya, kung paano mo kinaya yung sarili mo, kung paano mo kinayang umahon, kung paano mo pinilit na mag-survive. Actually, yung iba sa inyo posible na naiyak pa rin tuwing naalala mo yung paghihirap mo, no? Na kailangan mo siya, pero siya yung unang taong umalis sa buhay mo nung down na down ka. And talagang nakikita ko dito na masusumbatan mo to. May lalabas mo yung galit mo sa kanya. Kahit sabihin natin parang napatawad mo na to. Okay na sa'yo. Pero yung emosyon, parang huhugutin ka pa rin sa emosyon na yon. Okay? Tignan natin ano naman yung outcome. Diba? 8 of Swords, so restriction. Hanggat maaari, pinipigilan mo yung sarili mo. Hanggat maaari, ayaw mong kumonek ulit sa taong to. Kasi, parang di mo pa rin maikaala. Nasasaktan ka pa rin. Okay? Kasi 8 of Swords eh. Stuck ka pa rin. Kumbaga, baka akala mo wala na yung feelings, pero natutulog lang pala siya. Nag-freeze lang pala to, no? Nag-yellow lang siya sa damdamin mo. And, minahal ka nito. Kung bakit pinastuck ka kasi nag-expect ka sa mga sinabi niya sa inyo. Okay? So, yung outcome sa inyo, pag nakita mo siya, parang hindi ka na naman makakalaya. Bakit ginugulo ka na naman niya? Bakit ginugulo na naman niya isip mo? Okay, so, zodiac sign sa side. Libra, Capricorn, Sagittarius, Pisces, Taurus, Leo. Oops. Okay, Virgo, Leo, Sagittarius, Scorpio, Libra, and Capricorn. That's one. Okay, so meron tayong Sagittarius, Virgo, Libra, Aquarius, Pisces, Capricorn, Aries, energy. Okay, in the near future, saan na ba kayo papunta? Letting go is sometimes your kindest choice. Ayan, may option ka. Patanggapin mo pa ba o i-let ko muna? Since ang dami kong new person na paparating sa buhay mo. I mean, ang dami kong new person na nakikita dito na darating sa buhay mo. Meron tayong no time or distance can break our connection. Meron tayong I'm healing to love myself again. Ayan.
check pa natin. Meron tayong obsessed. I think I'm obsessed with you. I think about you all the time. Stalk your social and hope I run into you when I'm out. So, message ni person sa'yo. Ano pa? I'm leaving. I'm ready to leave a situation or mindset that has not served me and hindered my growth. So, gusto na niya mag-go talaga sa inyo kasi parang piling niya yung pag-overthink na ginagawa niya, guys, is parang tinotoxic lang siya. Nilalason siya nun, no? Piling niya pag wala siyang ginawa, hanggang doon na lang siya. So, yan, guys. Ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.